Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at alam naman po ninyo na marami pong ganap kahapon sa Senado, di ba? Yan po ang ating ipapakita sa inyo, no? Lahat ng mga videos na nakalap natin, kino-compile ko at ipapakita ko sa inyo. Okay, yan po. At itong si Senator Amy Marcos rin at si VP Sara ay nag-react na sa nangyari kay Senator Bato de la Rosa at sa kaguluhan doon sa Senado. Okay? Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, ha, paki-like at saka paki-share itong video natin, ha, para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? So heto po, unahin muna natin. Heto naman, ang sunod na ipapakita ko sa inyo, ang reaksyon ni Senator Amy Marcos sa gulo na ito at nakiramay siya doon sa security na kinaladkad. Ito po yung video. Ito na naman ang makabagong balita. Nakaharang, fully armed, ang mga NBI agents dyan sa bukana ng Senado. Hindi ba kami pala aalisin? Magkakabarilan ba dito? Kami naka-hostage ba dito? Yan ba ang pakay nila? Anong nangyayari? Bakit nandyan sila? Naka-lockdown kami? Nakaharang lahat ng NBI, fully armed, dyan sa pasukan ng Senado? Anong gagawin sa mga senador? Dito kami sa klinik ng Senado kasi ang balita, ang NBI nag-take over na ng Senate. Ito na yung sa security, ha. At ngayon, pilit silang pumapasok dyan sa Senator's Lounge, sa plenary. At nung hinarang ng security ng Senate, kasi may sariling pulis ang Senate, binugbog at sinaktan ang security ng Senate. Talagang hindi na angkop itong nangyayari. Kawawa naman yung security namin. Ay, Ayan. ginagawa mo ng trabaho mo. Grabe naman sila. Sinuntok ka talaga? Lahat na. Sinuntok raw. Sinuntok, dinaganan? Sinuntok, dinaganan? Hindi ko. Anong ginagawa mo? Di ba pinagbabawalan mo lang na pumasok doon? Hindi ma'am, sinasala ko na rin yung palabas kasi advice ko sa akin yung huwag mo na palabasin yung mga walang QR code. Yung mga walang QR code, hindi pwedeng makalabas. Okay? At yung mga walang iwan ko lang bakit nagkagulo, bakit siya kinaladkad, sinuntok raw siya. So pinapalabas lang ko na yung mga empleyado po ng building ko. Bakit nila-lockdown ang Senate? Kanina nung ang Senate? Kanina na? NBI took over the Senate? No ma'am, bali upon instruction kanina noon, so kanina na lockdown na. So nung palabas naman, sinasala namin yung lalabas po para ma-hold po yung mga pusin po yung Lakas ng tama. Ang ginawa dito, sinunto? lahat. Nagkabuhan eh. Pati dito, nag-back-and-law ka na oh. Nag-back-and-law ka na oh. Yan, no? Miski kabila. Kabila din ako. Ayan. Ano ba? Sinaktan ka talaga. Binuhat po ko papasok ng pick-up namin. Ha? Binuhat po nila ako. Hanggang sa pick-up Yan, nila? yan ang- Saan ka dadalhin? Hindi ko rin alam. May pamilya rin po ako! Inarang ko po yung katawan ko doon sa may pintuan Sa po. may pinto. Hanggang nakita ko si... One for lawyers, ma'am. Nakita ko si Atty. Bahmud. Good afternoon, Vice President Yun ang nangyari, ha, doon sa Ito naman yung reaksyon ni VP Sara sa nangyari. Sara Duterte. Mabuhay po kayo. How are you today, ma'am? Thank you. Update rin ito, ha, sa Hague, kay Tatay Digong. Okay. No problems today. Maraming salamat. At maraming salamat sa regalo na tulips for Mother's Day. And lahat ng mga hindi ko nag-greet nung nakaraang linggo ay binabati ko ngayon ng pagpapasalamat sa lahat ng mga ina sa kanilang sakripisyo at katapangan para sa kanilang pamilya. Belated Happy Mother's Day sa ating mga Thank you, VP. Filipino women. VP Inday, how's former President Rodrigo Roa Duterte, ma'am? Okay lang siya. Nabalitaan ko siya sa mga nangyari sa Pilipinas. Maliban na lang dun sa may kinalaman sa ICC, sa mga ibang pang balita sa Pilipinas. At majority ng aming pinag-usapan ngayon ay patungkol sa pag-aasawa. Marriage. Okay. Marriage yung napag-usapan namin. Mahaba yung kwentuhan namin sa pag-aasawa. Ma'am, can you share with us a little bit of what's the highlight about marriage na pinag-usapan niyo ni PRRD kung okay lang, ma'am? Yes, ang highlight ay nag-agree kaming dalawa na para magkaroon ng successful na pagsasama ang mag-asawa, kailangan hiwalay ang kanilang kwarto. Kwarto. Pwede din, ma'am. So, yun yung conclusion na na-derive namin sa aming discussion sa pag-aasawa at pagsasama ng mag-asawa. Mas magiging harmonious at peaceful ang pamamahay kung hiwalay ang kwarto ng mag-asawa. VP, meron bang gustong... VP, meron bang gustong ipahiwatig or mensahe
President Rodrigo Roa Duterte, ma'am, sa mga kababayan natin? Well, siguro, base na sa ano, no? Ang base na sa napag-usapan namin ng pag-aasawa at pagkakaroon ng anak, kahit hindi kasal. So, siguro ang makuha ko doon na message niya, although hindi na sinabi na directly para sa mga kababayan, pero ang makuha ko doon ay kapag nagkaroon kayo ng anak, kahit hindi kayo mag-asawa, forever na yung bond ninyo. Lalo na pati kapag nag-asawa kayo tapos meron kayong anak. So, yeah. VP Inday, At saka pala, sorry. Sorry, go ahead. At saka, kailangan paniguraduhin ng mag-asawa na merong kapayapaan sa relasyon nila para sa kanilang mga anak. Yun. VP Inday, Yes. have you heard of the change in the So, ito na yung reaction niya sa Senado. Senate presidency na si Senator Alan Peter Cayetano na po ang Senate President? What do you have any thoughts or lingering opinion about the change of leadership sa Senate, ma'am? Well, wala naman kasi kung ano yung liderato sa loob ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang botohan ay desisyon yon ng karamihan ng kanilang mga membro. VP, just to conclude, what's your thought about the ginawa nila kay Senator Bato, ma'am, that they're trying to sort of lock down the Senate right now because they want to capture him and implement or serve him the warrant of arrest coming from the ICC? Tulad ng mali yan, tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. VP, do you have the message to your loving and kind supporters na VP, we want to let you know na hindi kami titigil. At least yung mga answers ni VP Sara ay hindi talaga siya nangingialam sa pangyayari sa Senado, no? Kung ano man ang mga desisyon ng mga senador. Sa pagsuporta namin sa inyong pamilya, lalo na sa iyo, sa predicament mo, ma'am, na kinakaharap. Yes, patuloy din ang pagpapasalamat ko araw-araw. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan dahil hindi sila tumitigil sa kanilang pagsuporta, hindi sila nawawalan ng pagtitiwala sa akin at nandyan pa din yung lalong-lalo na yung pagmamahal kasi nararamdaman ko na hindi lang siya parang basic support ba yung ginagawa ng mga kababayan natin, kundi yung meron ng pagmamahal dahil meron ng kasamang malasakit yung kanilang pagpapakita ng suporta. At sabi ko nga lagi ay hindi lahat ng mga public officials binibigyan ng ganyan ng mga kababayan natin. Kaya ako lagi akong araw-araw magpapasalamat. At araw-araw ako din nagdarasal na maging maayos yung Pilipinas dahil yun yung kapalit sa pagmamahal ng taong bayan. VP Inday, maaasahan mo na sa 2028 ibabalik namin ang tapang at malasakit. Duterte! So, ayan yung update kay VP Ito Sara. na naman ang Ito naman, ipapakita ko sa inyo itong pagkatapos ng nangyari kay Senator Bato doon sa Senado, nagpalabas ng breaking news ang ABS-CBN kahapon patungkol po dito sa law firm files an urgent manifestation before SC for the immediate judicial protection of De La Rosa from any warrantless arrest or ICC rendition. Okay? So ang mga law firms ay nag-file dito sa SC na protektahan si Bato de la Rosa, and that's good. Okay? Sana aksyonan ito ng Supreme Court. Okay? Yan ang atong dasal natin yan. Tapos, yung mga naghihingi ng mga pangalan, okay? Nandito po, i-zoom lang ninyo. Ito yung complete list of names, no? Ito yung mga pangalan ng mga congressman na nag-say no to impeachment ni VP Sara. Okay? Bohol Representative Maria Vanessa Omentado, General Santos City Representative Sherlyn Banyas Nograles, Cavite Representative Francisco Barzaga, Agusan del Norte Representative Dale Corvera, Davao Oriental Representative Nelson Dayang Hirang, Cebu Representative Raquel Margaret Del Mar, PPP Party List Representative Harold Duterte, Davao City Representative Omar Duterte, Davao City Representative Paulo Duterte, Cebu Representative Karen Hope Garcia,
Laguna Representative Ramil Hernandez, Batangas Representative Leandro Ligarda Liviste, South Cotabato Representative Isidro Lumayag, SSS GSIS Party List Representative Rolando Makasait, Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, Southern Leyte Representative Mercado, BH Party List Representative Robert Nazal, Bukidnon Representative Laarne Ruque, Cebu Representative San Shimura, Ako Ilocano Ako Party List Representative Rachel Singson, Quezon City Representative Jesus Suntay, Bohol Representative Christine Alexi Chutor, Davao City Representative Isidro Ungab, syempre, Malasakit at Bayanihan Foundation Party List Representative Curly Veloso, at Panglas 25 Nueva Ecija Representative Julius Cesar Vergara. Yan. Kayo po na mga congressman, kayo ang may bayag, kayo yung matapang na mga congressman sa Pilipinas. Yung mga hindi na mention dito na mga pangalan na mga constituents ninyo, yun yung nag-yes, sang-ayon sila sa impeachment. Kung sa tingin ninyo, wala dito yung pangalan ng mga congressman ninyo sa inyong distrito, wag nyo nang iboto yan sa 2028. Okay? So ayan, pinakita na natin ng lahat. Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin, at babasahin natin ang mga comments, reaction, opinion ninyo sa comment section. Okay? Don't forget, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, updated pa kayo sa mga maiinit na mga balita at opinion natin. Okay? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman